Maaga pa lamang, dagsana ho yung mga gusto makisaya sa Chinese New Year sa Binondo sa Maynila. Bukod sa iba't ibang stalls, attraction din ng Gintong Prosperity Tree doon. Ang iba pang latest mula sa Binondo ihatid live ng kumare nating si Aubrey Carampel. Mga kapuso, 11 na ang nasawi sa matinding landslide sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Ang mga nawawala naman, dumami na rin sa mahigit 100. Balitang hatid ni Gestoni Humamil ng GMA Regional TV1, Mindanao. Mula sa Impapawid, kita ang lawak ng pagguho ng lupa sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro nitong Martes. Tila nahati ang bundok habang ang ilang bubong ay natakpan na ng putik. Sa gitna niyan, tuloy ang paghahanap sa mga nawawala pang sakay ng 2 bus. Sa kuha ng Maragusan Emergency Response Team ng Maragusan Davao de Oro na tumutulong sa clearing operations, makikita ang isa sa mga bus na natabunan. Wasak ang ilang bintana ng bus at puno na ng putik. Gayon din ang mga bahay na nasira bunsod ng pagguho. Ang mga malalaking bato halos matabunan na ang kalsada. Ang isang babae na ito, binuhat na ng ilang responders upang ilikas. 4 na bangkay na ang nahukay sa operasyon kahapon. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO Maco, 11 na ang nasawi sa pagguho. Mula naman sa 49 na unang napaulat na nawawala, itinaas na ito sa 110 base sa update ng MDRRMO Maco. 1,116 naman ang bilang ng mga pamilyang inilikas mula sa peligro na nasa mga evacuation center ngayon. Ang ama ni Catherine Ragas hindi pa natatagpuan. Medyo may nag-expect ba na kung papa maisa po dito kay wala. Nangangamba naman si Cristina Cordero. Hindi pa kasi nakikita ang mister niya kahit nakatawag daw itong nakauwi na sa inuupahang bahay bago ang pagguho. Naglaom yun ko nga buhi pa siya. Naghulat mi niya ba? Ayon sa PDRRMO, kahit search and retrieval operation na ang kanilang ginagawa, umaasa pa rin sila na may buhay pa sa mga natabunan. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. No? So we are just praying to God na meron pang maraming buhay. Ang ilang biktima kinailangang isakay sa helicopter para agarang madala sa ospital. Tumulong na sa paghahanap at pag-airlift ng mga biktima ang Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group. Tuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 kung ligtas sa bang balikan ng mga residente ang lugar. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Nilinaw naman ng PDRRMC Davao de Oro ang posibleng dahilan ng pagguho. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason, no, na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Natakot po. So gusto niyo kung bumalik doon? Sa ngayon hindi pa. Pero babalik kami pag okay na. Gusto sir, naman mo dito nagdako god. Na dito mo ang hanap buhay ni. Ayon sa mga evacuee, hindi naman sila kinukulang sa pagkain dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU at iba pang organisasyon. Anong pangangailangan niyo dito ngayon? Pagkain sir, okay lang ma'am. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaalerto pa rin ang mga taga Mindanao sa banta ng baha dahil sa inaasahang ulan ngayong pong araw. Isinailalim ng pag-asa sa General Flood Advisory ang Lanao del Sur, Maguindanao, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Easterlies ang nagpapaulan sa Mindanao at ilan pang panig ng bansa ayon sa pag-asa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mga kapuso, tataas na mahigit 57 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong pong Pebrero.
Katumbas po niya ng halos 115 pesos na dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, dahil po yan sa taas ng presyo ng kuryente sa mga independent power producer at sa mga power supply agreement. Nakadagdag din daw dito ang paghina ng piso kontra sa dolyar. Maagang dumating ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong long weekend. Ang ilan sa kanila kasama ang mga kaibigan para magbakasyon sa probinsya. Ang ibang pasahero sinamantala ang long weekend para makapunta naman sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng PITX, tinatayang nasa 56,000 ng foot traffic sa terminal kagabi. Inasahan na aabot ito hanggang 120,000 kapag peak hours na ng mga biyahe. Pagtitiyak naman ng PITX na sapat ang mga bus para sa mas mataas na demand ng mga biyahe. Kyunggi Watchay, mga mare at pare, live mula dito sa Binondo, Maynila. Naku, napakarami ng tao dito. Very festive na rin ang mood ngayon dito sa Binondo. At ilan nga sa mga kababayan natin, dumayo pa mula sa mga probinsya para lang makisaya sa bisperas ng Lunar New Year 2024. Maaga pa lang, ngayong bisperas ng Chinese New Year, marami ng tao rito sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ilan sa ating mga nakasalubong namimili na ng mga pinaniniwalaang pampaswerte bilang paghahanda sa pagsalubong sa Year of the Wood Dragon. Siyempre, hindi mawawala ang kabi-kabilang Dragon Dance. At huwag po kayong bibitiw mga kapuso, mga mare at pare. May mga latest news pa po ako sa inyo maya-maya lang. Papatawid sana ang isang aso sa highway sa Barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato nang umatras ito at nasalpok ng paparating na motorsiklo. Natumba ang motor at dalawang sakay nito. Pareho silang sugatan. Nadagalan din ng motor ang aso. May mga umalali namang bystander sa mga sakay ng motorsiklo. Inaalam pa ng barangay kung kanino ang aso. Panawagan ng barangay sa mga may-ari ng aso ay huwag hayaang magpagala-gala sa lansangan ang kanilang mga alaga para iwas disgrasya. Sa Kidapawan, isang aso ang na-hit and run. Papatawid din ang aso sa kalsada ng mabundol ng isang sasakyan. Inobserbahan na ngayon ang lagay ng aso. Hindi patukoy kung kanino ang nakabanggang sasakyan. Patay ang isang lalaki nag-amok sa Maynila matapos siyang barilin ng rumesponding gwardya. Balitang hatid ni Jomera Presto. Sa kuhang ito sa Ermita, Maynila kagabi, kita ang isang gwardya na hawak ang isang dugo ang lalaki. Tinaga pala ang lalaki ng isa pang lalaki na nakaalitan daw niya sa hindi pa malamang dahilan. Ayon sa isang saksi, sa kanya unang tumakbo ang dugo ang lalaki. Dumating yung biktima, hindi ko rin naman alam. Akala ko rin na biro-biro lang. Away lang ba nila na biro-biro? Bigla lang tinaga-taga yung ulo. Tapos ginanong pa dito sa leeg, tapos sinaksak pa. Hindi pa umano na kontento ang suspect. Hinabol nung matanda, hindi na siguro kaya ng biktima dahil malaking mama din siya, malaki ang tiyan. Tumawid pa doon sa may kabila sa may hayat. Umupo siya doon. Pinuntahan din siya, hinabol siya doon, tinaga pa siya doon, tsaka sinaksak. Hanggang isang gwardya raw malapit sa lugar ang nag-warning shot. Nang harapin daw ng suspect ang gwardya, pormang hindi ito magpapaawat kaya binaril na siya ng gwardya. Dalawang tama po ng bala ang kanyang tinamo mula sa pagbaril ng ating security guard. Magkakilala raw ang dalawang nag-away. Inaalam pa ng pulisya kung ano ang naging dahilan ng pananaga ng suspect. Dinala sa ospital ang biktima at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Masasabi natin na sobrang galit niya sa sobrang dami ng taga na inabot niya. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang gwardya na nasa kustodiya na ng homicide section ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi po ng Department of Labor and Employment na posibleng mahirapan ang ilang negosyo sa panukalang 100 pesos na dagdag sa minimum wage sa pribadong sektor. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, wala pang isang taon mula nang huling magtaas ng minimum wage ang karamihan sa regional wage boards. Base po sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, halos lahat ng wage orders noong 2023 ay ipinatupad sa huling 6 na buwan ng taon. Ayon kay Laguesma, dapat isang taon ang palipasin bago taasan muli ang pasahod para makapagplano ng maayos ang mga negosyo. Gayunpaman, susunod daw ang DOLE sa desisyon ng mga mambabatas.
Nakatakda ng talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang 100 pesos na dagdag sahod. Mabibilis na balita po tayo. Winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit 4.2 bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa 13 Martires, Cavite. Kabilang dyan ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine. Isinalang ang mga ito sa temperaturang higit sa 1,000 degrees Celsius para tiyaking matutupok ang lahat ng droga at hindi na magamit pa. Nasamsam ang mga yan sa mga operasyon ng PIDEA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dead on the spot ang barangay at kagawad at babaeng balikbayan ng masalpok ng pickup ang sinasakyan nilang tricycle sa Santa Rita, Samar. Ayon sa pulisya, nasa magkasalubong na lane ng pickup at tricycle pero parehong may iniiwasan kaya nagkabanggaan ng dalawa. Damay rin sa aksidente ang isang nakaparadang motorsiklo sa lugar. Wala pang pahayag ang driver ng pickup na dinala sa ospital. Sumalpok ang isang SUV sa isang truck sa Boni Serrano Katipunan Tunnel sa Quezon City. Muntik pa nitong mahagip ang isang nagmamandong traffic enforcer. Balitang hatid ni James Agustin. Nabasag ang windshield ng SUV na ito matapos sumalpok sa truck sa northbound lane ng Boni Serrano Katipunan Tunnel sa Quezon City bago mag-alas 3 na madaling araw. Ang SUV galing sa southbound lane, sumampa sa Center Island bago nagtuloy-tuloy sa northbound lane. Muntik pa nitong mahagip ang isang MMDA traffic enforcer na rumisponde sa naunang aksidente at nagmamando ng trapiko sa lugar. Bigla na lang po akong tumalikod at nabigla rin ako na may tumawid ng sasakyan sa harapan ko eh. Kasi nakatalikod po ako sa southbound, nakaharap ako northbound. Yes sir, medyo mabilis po yung takbo ng Montero Sport. Ang truck naman galing sa Cainta, Rizal at may kargang mga papel na i-deliver sa Bataan. Nagulat daw ang truck driver sa nangyari. Paakyat kami, galing kami ng Bagong Bayan. Paakyat dito sa tunnel. Tapos yung Montero biglang kumabila dyan. Medyo matulin yung takbo niya. Kami nasa tamang way kami. Tapos buti yung truck namin, talagang kondisyon yung preno niya sa trailer kaya isang apa ko lang kumagat siya. Nagtamo ng gasgas ang SUV driver na hindi na nagbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang dito sa Binondo, Chinatown, may pagdiriwang ng Chinese New Year. May palayon at dragon dance din sa isang mall sa Tugigaraw, Cagayan. Mula sa formation, dance steps at makulay na costume. Saktong-sakto para sa pagsalubong sa Year of the Wood Dragon. May solo stunts din para sa Chinese sword dance. Sa Malabon Zoo naman, muling ipinasilip ang dambuhalang buwaya na si Lolong 2, ang bayawak na si Bayaw, at si Greeny the Dragon. Ayon sa isang feng shui expert, interrelated o konektado ang mga tao sa mga hayop. Kaya pwede raw humiram ng mga swerte sa mga ito. Pero importante pa rin daw ang dasal at paggawa ng mabuti at wag lang iasa ang lahat sa swerte. Kapag New Year, uso po ang decluttering. Yan po ang ginagawa ni Stolen Life star Carla Abellana na sinagot ang mga puna ng netizens na mas mahal daw sa original price ang mga ibinebenta niyang items online. Totoo, grabe kayo. I would sell something na much less naman than how much I got it for, di ba? Lalo na dahil yung condition niya, depende din doon. Well, choice naman nila yun, of course, if they're interested, if they want to buy or not. Chika ni Carla sa akin, ang pag-declutter ng ilang items gaya ng mga sapatos at bag ay parte ng fresh start niya this 2024. Nakasanayan na rin daw ni Carla na mag-let go ng mga gamit na pwede pa raw mapakinabangan ng iba. Speaking of Carla, magiging busy rin ang aktres dahil magsisimula na ang taping ng GMA Prime series na Widow's War, kung saan makakasama niya si Bea Alonzo. Sa ngayon, napapanood si Carla sa hit GMA Afternoon Prime series na Stolen Life kasama sina Gabby Concepcion at Beauty Gonzalez. Arestado ang isang lalaki sa Tondo, Maynila nang mabaril niya ang kanyang sariling pinsan.
Naglalaro raw sila noon ng Russian roulette o yung pagpapaputok ng revolver na kargado ng iisang bala lamang. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa kamay ng kanyang pinsan, binawian ng buhay ang 14 anyos na binatilyo sa Tondo, Maynila kahapon. Nabaril kasi siya ng kanyang 22 anyos na pinsan habang naglalaro umano ng Russian roulette. Nangyari raw ang insidente sa kwarto ng sospek. Itong kuya, yung may-ari ng baril. At nung una, hindi raw ito pumuputok. Pangatlo, pang-apat, tsaka pumutok. At tinamaan na nga yung bata sa ulo po. Naisugod pa raw sa ospital ang bata pero binawian din ng buhay pasado alas 7 kagabi. Agad namang inaresto ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Inaalam pa rin sa ngayon kung saan nabili ng sospek ang baril at kung bakit siya may baril. Inaalam pa rin po namin ngayon kung ano ang kanyang kung may nagawa ba siyang dating mga krimen. Nasa kustodiya na ng MPD Homicide ang sospek na maharap sa reklamong homicide. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pa man tayo sa kasagsagan ng El Nino, umabot na sa milyong-milyong pisong halaga ang pinsala ng tumitinding init sa agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, mula sa mahigit 109 million pesos nitong Enero, umakyat na ito sa mahigit 151 million pesos. Karamihan ay mga nasirang palay at mais galing Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Apektado na ang halos 4,000 magsasaka. Binigyang diin naman ng DA na gumastos na ito ng 1 milyong piso para tulungan ang mga magsasaka kasama ang pamumudmod ng binhi at pagkuha ng planting materials para sa mga pananim na nangangailangan lang ng konting tubig. Nagpapatupad na rin ng cloud seeding operation. Mga kapuso, muli pong umiiral ang hanging amihan o northeast monsoon. Apektado po nito ngayon ang extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Naitala ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, 15.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 18.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 19.5 degrees Celsius naman ang minimum temperature sa Tanay, Rizal, habang 23.6 degrees Celsius dito sa Quezon City. Magtatagal po ang amihan ngayong long weekend at sa susunod na linggo. Base po yan sa datos ng Metro Weather. Patuloy namang magdudulot ang easterlies na mainit na panahon at ng mga pag-uulan sa iba pang bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ang makakaranas po ng maayos na panahon ngayong araw. Maliban sa malaking bahagi ng Mindanao na magkakaroon ng pag-uulan, lalo po mamayang hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng northern at southern Luzon, kasama ang Panay Island at Negros provinces. Asahang magiging maganda ang panahon ng halos buong bansa bukas, pero posible pa rin po ang light to moderate rains sa ilang panig ng Luzon at Mindanao. Yun po mga kapuso naman natin sa Eastern Mindanao, dapat po maging handa sa pagtaas na o mataas na tsansa ng ulan sa darating na linggo. Umaga pa lamang may heavy to intense rains na aasahan sa ilang panig ng Caraga at Davao Region. Maayos naman po ang magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila ngayong long holiday weekend. Mga kapuso, kahit na inuulan ang ilang bahagi ng Luzon, kulang pa rin po ito para pataasin kahit papaano ang water level sa maraming dam o reservoir. Kumpara po kahapon, mas mababa ang tubig ngayon sa Angat, sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya reservoirs. Umakyat na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nawawala sa landslide sa Maco, Davao de Oro. At kahit search and retrieval operation na ang ginagawa, umaasa po ang rescuers na may buhay pa sa mga natabunan. Nakasalang po sa Balitang Hali si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang hapon, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Connie at Sir Rafi. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Director, paano po yung proseso ng OCD sa pagkumpirma sa bilang ng mga nawawala sa Maco, Davao de Oro? Bigla po kasi tumaas eh. Opo, kaya nga po yung challenge po natin ngayon, hindi po natin muna binibigay yung talagang
kung ano po ang eksakto dahil yun nga po, we're still challenged with kung ilan ba talaga yung pinaghahanap pa natin. But definitely po, once na dumating na po yung mga reports na mga assessments, ano po, kasi mahirap po talagang mag-speculate. Kaya nga po sinasabi namin yung mga numero na yon, lalo na po sa meeting, ay very fluid and tentative kasi nagbabago pa rin po yan. Ganun din po kahit na dun sa mga na-report na casualties, until and unless ma-validate and ma-confirm po yun, of course, sir, we need yung mga documents, no? Yung mga death certificates, yung mga proof na talagang sila ay biktima po nung sakuna. Then we confirm na sila po ay talagang mga biktima nung trahedya, sir. Director, may mga hindi pa ba maabot na mga lugar na posibleng may mga biktima pa? Sa ngayon po naman na ang pagkakaalam ko po, sir, the way it was relayed to me also by our regional director sa Region 11, nandun naman na po dun sa area na talagang binabantayan po. However po, medyo 4 na barangay po kasi yun dahil nag-evacuate din po tayo ng mga tao. So far, sir, ngayon, ang latest na datos as of kagabi po ay 1,250 na pamilya or 5,227 na mga katao po ito in 10 evacuation centers dun po sa 4 na barangay na naapektuhan po nitong pagguho ng lupa na ito, sir. Sa ngayon po, ano yung status natin sa paghahanap? Search and rescue pa rin ba o search and retrieval na lamang ang ginagawa natin dito sa mga lugar na naapektuhan? Opo, ito personal na po ito, the way I put it. Kaya nga po, search, rescue, and retrieval cluster yung tawag natin doon. Para po kung makakita tayo ng buhay. Sir, kagaya kanina po, just a few minutes before we went on air, meron pong nahanap na isang batang babae, siguro po, after 3 days. Po, mga 3 to 5 years old, yung bata na yon, and buhay po, aside from she was really very dehydrated, tinitingnan ko lang po sa social media. Pero umaasa po tayo na meron pong mga ganong success stories yung mga efforts natin, sir. But kung in the other extreme po, kung hindi talaga tayo pala rin, at least po we can find yung mga katawan, yung mga remains, yung mga nasawi, para naman po maibalik natin sila sa kanilang mga pamilya at makapag-grieve po properly yung mga pamilya. Sir, bukod po sa mga bus na natabunan, may mga areas pa ba na ginagalugad po yung mga rescuers? Ito po kasi ma'am, parang 4 na barangay itong tinitignan natin. Pero yung mismo pong pinangyarihan po ng sakuna, yung pagguho. Apparently ma'am, parang makikita nyo may mga komunidad din, may mga kabahayan po na nandoon sa area na yon nung nangyari. And so hindi po natin dinidiscount yung fact na meron pong mga civilians other than the miners, yung mga workers ng mine ang natabunan po. Opo. May mga balita rin ho kasi, may mga ilan pong nagpuntahan dyan po sa Ground Zero para daw magkalkal ng mga ginto. Meron ho ba tayong update tungkol sa monitoring po ninyo para sa seguridad din nila, at ng mga, syempre, hindi sila makagulo doon po sa ginagawang pagsalba? Yun nga po, kung totoo man yan, Ma'am Connie, tayo po ay nakikiusap sa kanila kasi po mabuti po na nabanggit ninyo yun. Kasi even mga rescuers po, I was told na nililimit din po natin kasi very, yung lupa might again mag-landslide po ulit. So, ang ginagawa po natin, hindi ko lang po alam yung detalye ng shifting, because I'm not on the ground, pero nililimita po natin for the safety of everyone, pati po ng mga rescuers natin. Kasi po, di ba, sinabi nyo rin po kanina na we are expecting some rains again towards the weekend sa Davao Region. Although ngayon po, ang sabi ni RD Dayanghirang, cloudy lang with a little bit of rain. So tuloy-tuloy po yung SRR natin ngayon. Yun po, pinapakiusap natin kung pwede, wag na po muna tayong makigulo. Meron po tayong mission na gustong gawin and time is of the essence. At makiisa naman po tayo doon sa mga efforts ng mga tao, particularly yung those who are putting their lives on the line po para makahanap ng sana ng buhay pa, or kung hindi naman po, mahanap natin yung mga labi para po maibalik sa kanilang mga pamilya. So nakikiusap po kami, kung totoo man po yung
yung reports na yan. Kami na po ang nakikiusap, huwag na po natin gawin yan ngayon kasi mas may importante po tayong kailangang ma-accomplish. Alright, Director. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay oras po sa amin at sa mga ibinigay niyong impormasyon. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Yan po naman si Director Edgar Posadas. Balita mula sa Amerika, sinunog umano ng isang lalaki ang isang bahay sa Pennsylvania. Bago ang sunog, rumisponde ang mga pulis sa ulat na may binaril na 11 taong gulang na batang babae sa bahay. Pero pinagbabaril ang mga pulis ng isang lalaki. Maya-maya pa, biglang sumiklab ang sunog sa naturang bahay. Sa lakas ng apoy, halos wala nang natira sa bahay. Pinangangambahan ng mga otoridad na hindi bababa sa 6 ang nasawi sa sunog, kabilang ang suspect at ang pamilyang nakatira roon. Na-recover sa lugar ang isang baril at katawan ng isang tao. Nagpapagaling naman sa ospital ang 2 pulis na nabaril ng suspect. Mag-uwi po ng literal na piraso ng Eiffel Tower ang mga mananalo sa Paris 2024 Olympics. Ang bawat gold, silver at bronze medals na ipamimigay may special token sa gitna. Gawa po yan sa original scrap metal na ginamit sa pag-repair ng iconic monument sa City of Love. Tampok naman sa likod ng Olympic medals ang Greek goddess of victory na si Nike, pati na rin po ang Eiffel Tower at Acropolis. May braille naman at view mula sa ilalim ng Eiffel ang Paralympics medals. Mahigit 5,000 medalya ang ipamimigay sa Summer Olympics na itinakda mula July 26 hanggang August 11. Sa ngayon, 4 na Filipino athletes na ang qualified. Ang pole vaulter na si EJ Obiena, boxer na si Yumir Mashal, at ang gymnast na sina Carlos Yulo at Alia Finnegan. Medyo makulimlim na po dito at parang anytime soon babagsak yung ulan, pero dumarami na rin po ang tao dito sa Binondo, Maynila. At napansin din namin, marami na rin po ang mga pulis na nakakalat dito sa area. Ayon sa mga nakausap nating pulis, round the clock na ang pagbabantay nila sa lugar hanggang sa selebrasyon ng Chinese New Year bukas. Sabi ni Manila Chinatown Barangay Organization President Jefferson Lau, mahigit 1 milyong tao ang inaasahan nilang pupunta rito. Tulong-tulong daw ang ilang NGO para matiyak ang kaligtasan ng mga papasyal rito sa Binondo. So far, sobrang ganda itong taon kasi puno-puno kami ng tao. Maaga pa lang nagkakaroon na kami ng traffic sa sasakyan, even sa tao. Pag pumasok kayo sa Umpin, makita niyo puno-puno ng tao. It's Friday night na mga mare! Ibig sabihin bukas na ang Saturday night habit na magpakailanman. Bida sa upcoming episode na The Rejected Son ng Sparkle star na si E.A. Guzman. Tungkol ito sa isang anak na walang ibang hinangad kundi ang pagmamahal ng kanyang ama. Gaganap na magulang ni E.A. sina Ricky Davao at Lovely Rivero. Kasama rin ang Sparkle artists na sina Angela Alarcon, Migs Villasis at Carlos San Juan. Bukas na po yan, 8:15 p.m. sa GMA at mapapanood din sa Kapuso Street. Ito na ang mabibilis na balita. Isang 10-wheeler na may kargang semento ang nahulog sa bangin sa San Enrique, Iloilo. Ligtas ang driver matapos tumalon bago mahulog ang truck. Nasawi naman ang pahinante matapos mahulog at madaganan ng mga sako ng semento. Paliwanag ng driver sa pulisya na nawalan siya ng kontrol matapos umanong mawalan ng preno ang truck sa kurbadang bahagi ng kalsada. Humihingi ng tawad ang driver sa pamilya ng pahinante. Pinagbabato ang isang modernized jeepney sa Bacolod City. Isa sa mga pasahero ang tinamaan sa mukha. Kinundi na ang insidente ng United Negros Transport Cooperative na operator ng modern jeep. Ayon sa pulisya, posibleng umanong may lasing o nag-trip lamang sa jeep. Sa Lunes na February 12, ang simula ng voter registration para sa 2025 midterm election sa bansa.
Kabilang po sa mga lugar na pagdadausan nito ay ang 170 na malls sa ilalim po ng Register Anywhere project. Ayon sa COMELEC, paraan ito para mapadali ang pagpaparehistro. Inaasahan na tatagal lamang ng 10 minuto ang registration process ng kada isang registrant. Panawagan ni COMELEC Chairman George Garcia, magparehistro na at huwag nang antayin ang deadline sa September 30, 2024. Nagbabala rin si Garcia laban sa mga rehistrado ng buhotante na plano magparehistro ng bago. Isa raw yung election offense at may parusang kulong na hanggang 3 taon. Ito na mga mare at pare, sa dami po ng mga tao dito sa Binondo, kamustahin po natin ang paghahanap nila ng mga pampaswerte. Actually, naghanap po kami yung coin kaso wala na daw po. Oo. Naghanap pa rin po kami nung coin na yun. Pag nilagay daw sa wallet yung pampaswerte. Actually, yung husband ko bumili siya nun before. So, nagkaroon siya ng career growth. Mga fruits. Lagyan mo din ng, kung gusto mo, lagyan mo ng pera, lagyan mo ng coins para Pampaswerte. Pampaswerte. Sa shop na ito, sunod-sunod ang mga namimili ng iba't ibang Lucky Charms. Kaya syempre, sumabay na rin po ako. Pero tandaan po natin huwag lang iasa sa swerte. Malaking bagay po ang pagiging masipag. At bukod po sa mga Lucky Charm, ano pa ba ang mga sabi nilang magdadala ng luck ngayong taon? Wear red and then lahat ng family sama-sama. Sa dining table, complete ang mga pagkain like isda, noodles para long life, and then yung chicken, lagi may tukang pera, and then peanut para magkaanak-anak, and then meron tayong dumplings kasi ang dumplings ay hugis gold bar sa Chinese. So, yun, and tikoy para dikit-dikit, sticky, lahat tayo matatamis, lahat tayo magsasama-sama, walang away. Heto na ang latest sa Blackpink. Yan ang pagsabay ng certified Swiftie na si Blackpink member Rosé sa kantang All Too Well ni Taylor Swift. Sa TikTok, shinare niya ang video habang nakikijam sa unang gabi ng Japan leg ng The Eras Tour. Ang caption niyan, Best 10 Minutes in Tokyo. May mahigit 14.3 million views na ang video. And it's official, may sariling label na rin si Blackpink member Lisa. Sa Instagram, shinare ng K-pop idol ang black and white photo at pangalan ng label niyang Loud. Ayon kay Lisa, ang Loud ang magsisilbing platform para ipakita ang vision niya sa music at entertainment. Siya ang ikalawang Blackpink member na nag-launch ng sariling label, kasunod ni Blackpink member Jennie. Muling nagpaalala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa pag-click ng mga link at iba pang estilo ng panloloko online. Balita natin ni Ivan Mayrina. Natawagan ako ng scammer. Biro man ang banggit na yan ng Pangulo na may tumawag sa kanya, hindi na maitatanggi kung gaano kaseryoso problema sa scamming. Kaya muli nagpaalala ang DICT laban sa pag-click sa mga link na padala ng mga hindi kilalang numero at kontra sa mga alok na too good to be true o sa anunsyong nanalo ka sa hindi sinalihang raffle. Ingat din sa mga sineshare sa social media na pinagkukunan nila ng impormasyon. So pagtawag sa inyo, alam na yung pangalan nyo, alam na yung birth date nyo, alam na yung address nyo. Don't be misled. You need to be alert. Minsan na naging notorious ang kakayahan ng Pinoy online. Ang tinaguriang I Love You virus o Love Bug na likha ng nooy 24 anyos sa si Onel de Guzman, kumalat sa milyong-milyong computer at nakaapekto sa mga negosyo at mga gobyerno sa buong mundo noong taong 2000. Imbes sa paglikha ng virus, ang ganyang husay sa information technology ng mga Pilipino ang gusto sanang linangin para labanan ng mga scammer at hacker. Mag-aalok daw ng mga online courses ang DICT-ICT Academy para sa mga kawani ng gobyerno muna, pero kalaunan para sa publiko na. Opened up a completely new window of employment that they can go into and earn a lot of money, better than the college So how much money are we talking about when you said bigger than CAPSEC salaries? Well, many of these cybersecurity, siguro a low of 200,000 a month.
Tamang-tama dahil may 2 milyong job opening daw sa cybersecurity expert sa bansa. Maraming negosyo kasi ang lumipat online mula na magkapandemya, kaya sa online din lumipat ang mga kawatan na hindi nauubusan ng paraan para mang-scam. Itong mga employers, they're not after your They don't diploma. care. Once nakita Very nila may specific. talent ka, kahit na grade school graduate ka lang, hindi pa high school graduate, they'll hire you. Ang pagsasanay sa cybersecurity sa mga kawani ng gobyerno at mga pribadong individual, kabilang sa National Cybersecurity Plan na ipinresenta ng DICT kay Pangulong Bongbong Marcos itong Martes. Bukod kasi sa mga scammer online, banta rin ang mga tangkang pangahak sa mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang tangka sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at maging ng website mismo ng Pangulo. Natuntun man sa mga server sa China ang tangka, iginitan China na hindi nila ito kinukonsinti at nag-alok pa ito ng tulong sa investigasyon ayon sa DICT. Sa kabila nito, hindi isinasantabi ng DICT na may kinalaman ng mga tangka sa sigalot sa West Philippine Sea. Anything is possible. In cyber investigations and in analyzing all of this, we never rule out anything. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep! Matapos po ang sunod-sunod na oil price hike, posible po naman ang rollback sa susunod na linggo. Yan po ang forecast ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau batay sa 4-day trading. 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang 40 hanggang 60 centavos naman sa diesel. Sa kerosene naman, may posibleng rollback na 45 hanggang 65 centavos sa kada litro. Posible pa magbago yan, depende sa resulta ng trading sa international market ngayon pong Biyernes. Kung sakali mang matuloy, yan ang unang rollback matapos ang 5 sunod-sunod na linggong price hike sa diesel at sa gasolina. Isa pong batang babae ang nasagip mahigit 2 araw matapos po ang pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa mga rescuer, narinig nilang umiyak ang bata kaya agad siyang hinukay mula sa gumuhong lupa. Dinala siya sa pagamutan. Hinahanap pa ng mga otoridad ang pamilya ng batang hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Samantala, ibinahagi naman ng Philippine Coast Guard na hindi bababa sa 3 bangkay sa landslide ang natagpuan ng kanilang working dog. Ayon sa PCG, ang asong si Apa ang nakahanap sa bangkay ng 2 lalaki at 1 babae. May hinahanap din itong parte ng katawan ng isang hindi patukoy na individual. Ayon sa Maco MDRRMO, 11 na ang natagpuang bangkay. Mahigit 100 pa ang patuloy na hinahanap. Hindi magtatagumpay ang panukalang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. Sabi ng Pangulo, pagwasak sa bansa ang panawagang ito. Muli niyang iginit na hindi masisira ang Pilipinas at patuloy nila itong poprotektahan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalutang sa usaping ito noong January 30 sa gitna ng pagtalakay niya sa usapin ng People's Initiative para sa charter change. Sa pagharap naman ni Pangulong Marcos sa mga leader at kinatawan ng Bangsamoro government, sinabi niyang hindi kumpleto ang bagong Pilipinas kung hindi kasama rito ang Bangsamoro. Dati nang sinabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro na hindi sila payag sa pagkalas ng Mindanao sa bansa. The paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. I am confident that we can leverage this 17th meeting to find mutually beneficial answers to issues and concerns that we confront as one institution and one republic. Wagi ang 2019 SEA Games medalist na si Abigail Rombaon sa Phil Cycling National Championships for Road 2024.
Kampiyon ang Pinay cyclist na nakakuha ng gintong medalya sa Women's Road Race event. Natawid po niya ang Sampaloc Climb sa Laurel, Batangas sa loob ng 4 na oras at 22 minuto. Nanalo rin ng gintong medalyang kapwa niya cyclist na si Mathilda Krog sa Under-23 event. Nagkamit po naman ng gintong medalya sa individual time trial event sina Jermaine Prado, Kim Bonilla at Angelica May Altamarino. Congrats sa inyong lahat! Nauwi sa tensyon ang demolisyon sa Angeles City sa Pampanga. Galit na sumugod ang ilang residente ng sitio Balubad sa Barangay Anunas. Naghagis sila ng bato, bote at molotov cocktail sa pulisya at demolition team. Sa isa pang video, napaatras ang 2 pulis at barikada. Paliwanag ng Sheriff ng Department of Agrarian Reform Region 3, pinapatupad lang nila ang utos ng Korte Suprema noong 2013 na kinansela ang mga na-award na titulo sa mahigit 500 bahay. 2022 inilabas ang demolition order. Ayon sa legal counsel ng private developer, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga apektadong residente pero ayaw silang papasukin sa lugar. Sabi naman ng Angeles LGU, inilabag ng developer ang kanilang no demolition agreement. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lasatin, itutuloy na raw nila ang plano ng gobyerno na bawiin at ipapamahagi ang pinag-aagawang lupa. Ang 0.5 challenge walk na nauuso online ay naging 0.5 na lang sa pasyensya ng isang bata sa Cainta, Rizal. Ay kasi naman po, imbis na mga selfie at OOTD ang i-share, kalat sa bahay, nako ang kanilang ipinakita. Katulad na itong mga tiklubay na nil, tapos dito pang lababo, hindi pa matakluban yung pagkain. Ayan, tila sina nanay at tatay pa nga ang malalagot sa 8 taong gulang na batang si Stephanie Orihines. Paliwanag naman ng kanyang mga magulang na sina Joy at Marvin, ba'y katatapos lang kasi ng mag-party sa bahay at hindi pa sila nakapagliligpit. Kwento nila ay madaldal talaga si Stephanie kaya dagdag aliw siya sa mga content na ina-upload nila online. Tumutulong din daw sa gawaing bahay ang anak nila kaya lang may kasamang gigil at talak. Ang trending video niyan may mahigit sa 100,000 likes na sa Facebook at umani ng mahigit 2 milyong views. Diba? Arestado naman ang 3 drug suspects sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Metro Manila at sa Rizal. Natunto ng mga operatiba ang CIDG ng CIDG Detection and Special Operations Unit ang isang wanted sa pagtutulak umano ng iligal na droga sa Navotas. Ilang beses na raw nakulong ang suspect na isinumbong na mismo ng kanyang mga magulang. Itinanggi ng suspect na nagbebenta siya ng droga. Inaresto naman sa Rodriguez Rizal ang isa pa umanong tulak ng droga. Inamin ng suspect ang nagawa niyang krimen. Hinuli rin ang isa pang babae na wanted din sa iligal na droga sa Galas, Quezon City. No comment ang suspect. Kyonghi Wachay, mga kapuso, at dahil Chinese New Year, syempre dapat present, di ba? Ang mga Chinese food. Ako, ang paborito ko, lumpiang Shanghai. Wow. Ang Chinese food, ikaw? Ako, pansit. Yun pa rin. Yun pa rin talaga. Yung may sabaw na konti. Ay, classic, di ba? Sarap. Naku, nagutom ako. Kaya ang netizens kaya, ang sabi sa paborito nilang Chinese food. Si James Manuel, prinitong tikoy na luto ng kanyang nanay ang paborito niya dahil nostalgic daw ang feels. May itlog pa yan, di ba? Yun. Sabi naman ni Reginald Taberao, siomai at chow fan. Mas sarap din yan, ha? Ang pagkain na paborito niya na Chinese sa Chinese New Year. Oo, lumpia at pansit naman ang paborito ni Ricky Luague. Luague, para daw mahabang buhay sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.